Hi. Alam kong sobrang ganda ko kaya pigilan yung ma-inlove at magkagusto sa akin. So, story time. Pag-usapan natin yung East West Bank. May chika lang ako. May account ako dyan sa East West. No? Kasi nag-apply ako dyan ng POS. POS ba yan? Para yung mga kliniko mag-rent kami ng machine. Magbabayad sila through card. So, dyan ako nag-apply. Nung nag-apply ako dyan, under company name. So, ang name, Doc Mikey Dental Clinic. Hindi pwedeng name ko. So, yun ang in-apply ko. Pero, may account ako dyan. Matagal na. Kasi nga, hindi mahaba pila dyan eh. Kaya gusto ko. Pero, hindi, nilalamanan ko lang. Hindi ko siya ginagamit masyado. Then, last year, December 28, nagpadala sila ng kanilang credit card. Credit card yung pinadala nila sa akin. Kaya, mataas ang credit limit, no? Kahit pa paano, mataas. Kasi nilalamunan ko yung ano eh. O, ganyan. Marami na akong hindi tinanggihan na credit card, like, hindi natin sabihin ng pangalan. Kasi ayoko nga ng baka matempt akong gumastos, alam mo na, 'di ba? Kasi maraming mga offer. So, sabi ko, ayoko baka mapagastos ako. Pero next month, nakabook kasi ako sa Japan. Then yung credit card na ino-offer nila tong JCB is for Japan. So, parang magagamit ko siya. So, why not try kahit isang credit card lang magkaroon ako. So, okay, no. Sinearch ko kung anong mga benefits, anong mga kagandahan, mga advantage. Sabi ko, okay naman. Total, parang ito na lang yung panggagastos ko para isang bayaran, no? So, nung nakalagay naman dito kung paano i-activate. Nakalagay yan. Yan, activate your account. Ngayon, nung inactivate ko na, iba yung number na nakalagay. Pero, guys, hindi ko to in-apply ha. Kung sa itong binigay. Actually, yung ibang credit card nga na nagpadala sa bahay, kasi pinapadala yun dun sa bahay ng mother ko, na yun ang address na ginagamit ko. Dito kasi iba. Ito yung apartment namin ng husband ko. Hindi dito pinapadala. Ibang credit card, hindi binibigay hanggat hindi ikaw mismo ang tatanggap. Kung sino yung nakapangalan. Pero ito, binigay nila sa nanay ko. Na hindi ko naman to in-apply. Hindi ko to in-apply. So, sensya na, may laman. So, nung i-activate ko na, sabi ko, sige, pwede naman, baka magamit ko, no? Magagamit ko naman siya sa Japan. Iba yung number na nakalagay dito. So, walang OTP. Hindi, sabi ko, anong number yun? Ang number ko, isa lang naman, ito lang naman yung ginagamit ko. So, nung pinuntahan ko, doon, ngayon lang, pinuntahan ko. Kasi after 10 banking days, mag-activate or magde-deactivate na daw. Parang ganon, something. Tapos sabi ko, sige, hanggat wala pang pinuntahan ko doon sa bangko mismo. Ganun din, itatawag din nila kasi iba yung system na nag-handle ng credit card. Hindi yung teller doon sa physical bank. So, nung tinawag niya, sige po, ganyan. Yung number ko doon sa bank account ko doon sa East West is correct. Yung number na gamit ko ngayon. Pero nagtataka ako, bakit dito iba? So, tinawag, ganyan. Ang nakasagot, Becky. Kasi alam ko naman sa pananalita eh. Hello, ganyan. Okay lang ako tawaging sir. Wala akong problema. Sir, kasi boss criminal ako eh. So, hello, this is Michael Angelos, ganyan. Sir, okay lang, ganito po, may chuchu. According po sa system namin, sir, iba po yung number na nakalagay sa ninyo. Ha? Pero kung yung nagamit po kayong bagong number, pwede naman po natin i-add para dalawang number po yung So, doon nagkainitan na kami kasi sabi ko, bakit may ibang number na nakalagay dyan? Sabi ko, pwede ko bang malaman kung anong number yon? Ayaw niya ibigay. For security purposes daw. Sabi, sorry sir, pero, teka lang. Hindi ko po maibibigay yung number na na nakalagay dito. Sabi ko, hindi ko to in-apply. Pera ang pinag-uusapan dito. Hindi ako papayag na ma-activate yung card na yan na may ibang number na nakalagay. Sabi ko sa kanya. So, anong number ang nakalagay dyan? Sabi niya, ang pinipilit niya, isi-send na lang po, tama ho ba yung email address?
Oo, yan nga yung email address. Pero yung number, hindi. Kasi yun ang pinapa-activate ko. Sabi, isi-send po namin yung one-time password sa email na lang po. Be, wag mong hibahin yung usapan. Ang tinatanong ko kung anong number ang nakalagay dyan. Ah, binigay ko nga yung credit card number. Na ako talaga ang kausap niya. Sorry po sir, hindi po namin maibibigay ang number, yung old number na nakalagay. Ah, ganun ba? Di sinabihan ko na rin siya. Sir, sabi ko sa kanya, sir, siner ko na rin siya. Sabi ko, sir, pwede ho ba kahit yung last 4 digits na lang, ibigay ninyo? Binigay. 8248. Well, that's my old number. Ang tagal na yan, bago pa mag-pandemic. Paano nyo naman nakuha yung old number ko na hindi naman ako nag-a-apply ng credit card? So, can you just please, palitan yung number na yan? At ito yung number, kasi ito yung gagamitin kong one-time password, sir. Pwede ho ba, sir? Tapos, open naman naman ganyan. Hanggang nagsasersera na kami. Sir, pagka, yes, sir. Ang bago ko pong number ay 0967-827-93. Sir. Ginano ko siya. Tapos, parang hindi rin siya komportable na tawagin siyang sir. Siguro, transgender siya. Kasi kinausap niya ako. Sabi niya sa akin, pwede ko ba malaman kung anong proper pronoun niyo kung na-offend ko po kayo? Sabi ko, I'm Dr. Michael Angelus Bugayong. Sabi ko ganyan. You can call me Doc na lang. Sabi ko nang ganon. Tapos, okay po, Doc, sir. Ganon na sabi niya, Doc, sir. Oh, Doc, sir. Doc, sir, ulitin ko lang po yung number niyo, 0967. Na ganon-ganon. Ano ba tatawag mo sa akin, Doc? Hindi ba, make up your mind. Ano ba itatawag mo sa akin? Doc o sir? Sabi ko nang ganon. Tapos, pero wala akong ano dun ha. Siya lang ang na-offend kasi tinatawag ko siyang sir. Kaya pa, feeling niya, baka ako ang na-offend. Nagkakainitan na nga kami kasi nga, hindi niya maibigay yung old number na nakalagay dun sa credit card na to. Paano ko naman magagamit? So, anong nangyari? Ganito. Nagkasundo na kami. Natatawag niya na akong Doc, hindi na Doc sir. Katagal-tagalan. Okay po, Doc. Okay po, Doc. Ganyan. Opo, ito na po yung number. Okay po, ganito po ang gagawin nyo, Doc. Ganito ha, in-instruct niya ako. Magsisend po kayo ng 2 valid IDs sa email ninyo, sa link na ibibigay ko, sa bago nyong number. Okay, pwede. Doable, yes. At magsisend po kayo ng video holding your ID na nagsasabi na kayo po si Dr. Michael Angelus. Wait a minute! Ano to, content? Hi, I'm holding my ID. Be, sabi ko sa kanya, Be, tandaan mo ha, for your information, hindi ako nag-a-apply ng credit card. Hindi ako nag-a-apply, ha? Huwag niyo akong inuutusan na, ako nga tong kausap mo eh. Ako to. Sabi ko, you can check my social media account. Ako si Dr. Michael Angelus Bugayong. Sabi ko sa kanya, may clinic ako, 8. Hindi mo ba lang mag-verify? Ba't pa ako magbibigay ng verification lang naman kailangan mo, ba't ako magbibigay ng video? Magsisend na ako to valid ID, tapos video pa, gusto mo? I'm sorry po, pero yun po. Ganon, sabi ko. Tapos sabi niya sa akin, kahit po itanong nyo sa teller dyan, ganun po talaga ang rules namin. Okay, wait lang ha. Miss, sabi ba nito ni teleprompter na kayo daw, alam niyo aware daw kayo na ganito ang patakaran dito sa East West, na magsisend ng video, plus 2 valid ID? Wala na sabi. Oo. Diyan naman na Laysay. That's my branch. Yan ang pangalan. Wala ho. Hindi po namin alam na ganyan po ang system. Actually, nalilito nga ho kami. Magsisend na ng 2 valid ID. Bakit kailangan mag-send pa ng video? Hindi ako nagkukumahog magkaroon ng credit card. Kaya ko lang to gusto gamitin kasi mag-Japan ako para isang bayaran na lang. Hindi na ako magpapapalit, magpapaano. Yun lang. Pero kung kung hindi nyo to ibibigay sa akin at uutos-utusan nyo ako, hello East West, na mag-send pa ng video, okay lang sa akin, mabubuhay ako. Papalit ako ng pera. Ha? Ganon. Ako utusan nyo. Bine-verify nyo lang naman kung ako talaga yun eh. Hindi ko na kailangan mag-ano ng video. Dahil una sa lahat, hindi ako nag-apply ng credit card, darling. Alam mo, para nangyari, sabi ko, paki-terminate na lang. Thank you. Paki-terminate na lang to. Tapos sinabol ako ng teller, sabi sa akin, sorry ho, narinig ko yung usapan ninyo. Actually, Doc, kilala ko kayo ng manager namin. Oh, di ba? Yun lang naman ang kaso eh.
kilala niyo pala ako eh. Bakit papalitan lang ang number nito ng bago kong number na ginagamit? Dahil hindi ko naman to in-apply, ang nakalagay dito, ibang number. Yun lang. Kilala pa ako ng manager. Bine-verify na ako. Ito. Bakit? May bank account ako dito. May pera. Yun lang. Sorry ho talaga. Kami na lang ho ang mag-aasikaso. I-email namin ng yung system na nag-aalok ng para po mas formal. Sabi ko ng ganun. O, di ba? Alam ko, inuutusan lang kayo sa mga teleprompter. I'm not bashing nyo naman, ranting na pero please, no, kung hindi nyo kayo makapag-decide about my case, iangat nyo ako sa mas nakakataas. Dahil hindi ko gusto yung patakaran. Dahil ako ay customer. No? Hindi ako basta magsusunod-sunod sa inyo na gumawa ng video. Hindi nga ako gumagawa ng video ng mga yung mga brand owners na, hi, this is Hindi ako nagaganoon. Oo, excuse me sa mga content creator. Hindi ako nagaganoon. Dahil may pinagkakakitaan ako. Tapos kayo, pag papalitan lang yung number, pag gagawin nyo pa ako ng video na, hi, I'm Doc. Hindi, TikTok. Yun lang. Bye.